naghihintay ako. Laging nakaabang sa pagbabalik mo. Ilang taon, buwan, at araw man ang dumaan, makita kang muli ang isa sa aking inaasam. Sa iyong pagdating, marami akong nais ikwento. Masdan ang paligid mo, di ba marami nang nagbago? Mga baku-bakong daan, napalitan ng aspalto. Parang ang iyong pagmamahal na binigyan ng direksyon ang buhay ko. Hindi lang ang daan ang nagbago sa lugar na dati tayo lang ang nakakaalam. Dami ng tao ay hindi na biro kung iyong pagmamasdan. Ang dating huni ng ibon ay unti-unti nang napalitan ng tawanan. Ngunit huwag kang mag-alala, sa puso ko'y tanging tinig mo lang ang pakikinggan. Booming City by the Bay. Yan ang tawag ng karamihan sa magandang syudad na to. Matatagpuan sa bahagi ng Surigao del Sur. May layo itong 1,320 kilometers mula sa Maynila. Minsan na namin binisita ang lugar na to at ang kanyang kalapit bayan dahil sa dami ng travel-worthy spots na makikita dito. At sa pambihirang pagkakataon, babalikan namin ang lugar kung saan nagsimula ang paglalakbay namin bilang biyahero. Welcome back to Bislig! Well, yung nalaman ko na babalik tayo sa Bislig, I got really excited dahil babalik tayo sa Enchanted River. Bislig is equal to Enchanted River. Yung naalala ko, nung first time tayo nag-shoot sa Bislig, we spent more time traveling more than anything dahil the roads weren't cemented yet. I mean, not all, no? Medyo, it took us a while. First time kami pumunta sa Bislig, yung producer namin si Alan, sabay kaming sumakay ng habal-habal for the first time. Oo, I think papunta at pabalik, no? And then it took a while kasi pag maghahabal-habal ka, syempre I think it's faster kung gagamit ka ng normal car, normal van dahil nga medyo rough road pa. So, pero yung habal-habal nga parang I think was the most appropriate mode of transportation that time. Yun sa aming pagbabalik dito sa Bislig the second time around. No? Definitely, nagkaroon ng progress in terms of sa kanilang daan, patungo sa mga tourist destinations. Sobrang bilis na papunta doon from the highway. It is very clear na mas gumanda yung daan sa area na yun. Sa area ng Bislig at sa area ng Hinatuan. Halos lahat ng lugar dito ay sementado na, kaya mas marami nang nakakabisita sa bayan na to. Pagkatapos ng 4 na oras na land travel from Butuan City, we've reached our first destination. Say hello to Tenuyan Falls, mga biyero, ang isa sa pinakamalapad na falls sa Pilipinas. Sigurado akong hindi kayo matutuyuan sa lakas ng tubig nito. So first time, yung pumunta kami sa Tenuyan Falls, I think medyo malakas yata yung ulan. May bagyo yata. So parang we weren't able to experience swimming. Malacortina na falls na to ay may taas na 55 meters at may lapad na 95 meters. Sinasabing ito ang Philippine version ng Niagara Falls. Yung experience namin sa Bislig the second time around, yun nga, we were able to, I feel that we were able to fully maximize nga our Tenuyan Falls experience. Pero nung bumalik kami, ganda ng klima, umakyat pa ako. Kasi meron kang may stairs din yan eh, para
para to see the different tiers of the falls. Okay din. Okay din yun. Picturesque din yan. Selfie, approved. So, ang estilo, sakay kayo sa balsa kung gusto nyo. At si Mr. Tourist Aid, volunteer, kayo mag-ila. Papunta sa gitna. Where the action happens. Palapit pa lang, ramdam na ang talsik ng tubig mula sa talon. Biyahero tip! Huwag kalimutang kumapit sa bansa. Beautiful view plus massage equals perfect Biyahero experience. Enjoy ka na eh. Basta tungtong ka lang dito sa balsa, lumapit ka sa mismong waterfalls, magpamasahe ka ng konti. Pero kung gusto nyo rin lumangoy, why not? Malimig na milig yung tubig. Oh, saya nyo! Malimig yan, malimig na talaga yung tubig. Malimig na talaga yung tubig. Hindi siya ganun kalamig yung tubig. I was expecting na sobrang lamig. Pero, it's a bit warm. Weird! Good! Simula pa lang ito ng sulit na biyahe dito sa Bislig. Mula nang mabisita ng maraming turista ang Tinoyan Falls, unti-unting nararamdaman ang pag-unlad ng bayan ng Bislig. Kaya nakaagaw pansin na rin ang iba pang natatagong yaman ito, tulad ng baby falls na pwede sa lahat, bata, matanda, at pati mga feeling bata. Pwede rin sa mga hindi expert lumangoy. Ang sikat na lugar na madalas na puntahan ng mga Bisliganon at saka mga other tourists yung Sian Falls. Bakit tinawag na Sian Falls? Kasi Sian is a native language, a Kamayo native language, meaning that one. Child-friendly falls according to the city tourism officers because of kasi mababaw yung tubig. Upon reaching the parking area, you have to walk by 300 meters upon reaching the Sian Falls. Very friendly sa mga kabataan. Noong unang panahon, mayaman ang bayan ito sa isang uri ng puno na kung tawagin ay bislig. Madalas itong makita sa ilog. Minsan, may napadpad na mag-asawang nangangaso at muntikang malunod sa ilog pero nasagip sila dahil sa pagkapit sa bislig. Dahil sila ay may posisyon sa tribo, ipinangalan nila ang bayan sa punong nakatulong sa kanila bilang pasasalamat. Dati yung bislig when talking about tourism is that way back 5 years ago, dati iisa lang yung place na mapuntahan nila for accommodation. Sa kainan, 2 lang. Before sa Davao, it would take you mga more than 5 hours. Sa ngayon, meron na tayong 14 accommodation facilities at saka yung mga kainan naman talagang dumami na. Very accessible na siya dahil if you come from Butuan, puro sementado na yung kalsada. Hashtag when in Bislig, hindi dapat mawawala sa itinerary ang kawa-kawa sa awog. Huni ng ibon. Lamig ng agos ng tubig. Amoy ng sariwang hangin. Yan ang sasalubong sa inyo dito sa kawa-kawa sa awog. Isa itong natural pool na may iba't ibang butas na maihahan tulad sa kawa o lutuan.
Kidding baka mo? Aba, try naman natin to. Isang kwebo na perfect for the brave and imaginative. Pinangalanan namin ito na Hinayagan Cave. Ang ibig sabihin ng hinayagan kasi may ilaw, may butas sa gitna, yung ilaw pumapasok sa ilalim ng kuweba. Kaya pwede tayong pumasok kahit wala tayong dala mga gadget o flashlight. Dati po ito ay tinatawag na suhoton. Ang ibig sabihin, pumapasok yung tubig sa ilalim, sumuot doon sa ilalim ng kuweba. Noong unang panahon, ito po ang pinagkukutaan ng mga Hapon at nung mga native natin dito sa San Vicente. Sa aming pagbabalik sa Bislig, kitang-kita ang laki ng ipinagbago ng bayang ito mula sa daraanan, matutuluyan, hanggang sa kainan. Lahat mas madali na para sa mga turista. Ngunit may mga bagay na nananatili pa rin. Yung feel ng lugar, hindi pa rin nagbago. Ganun pa din. I felt that it wasn't too commercialized. Maybe because it wasn't summer. Hindi natin alam, di ba? Pumunta kami kasi doon kahit papano off-season eh. Di ba? Medyo rainy season. Pero I guess during that time, which was August, I didn't feel it was crowded. Thinking na medyo tumaas na rin yung popularity ng mismong lugar. Hindi ko rin maiwasan na kamustahin ang mga kaibigan kong nakilala sa aking unang pagbisita. First time kami pumunta sa Bislig, of course, tinulugan namin ay Paper Country Inn. Kilala nga namin si Nanay. Please meet Tita Deli. Tita Deli, Yes. guys, si Tita Deli, siya yung may-ari ng Paper Country Inn. Si Nanay na kapag nagsasalita parang si Miriam Defensor Santiago. Trabaho pa kami sa Paper Country Inn with my husband Marvin. Okay? I used to work with corporate planning and si Marvin sa paper mill. The second time around, gano'n pa rin yung feel ng lugar. No? Yung, of course, very hospitable pa rin si Nanay. Yun, yung tinanong ko si Nanay if nagkaroon ba ng major change from 3 years ago till now. Sabi niya, actually, it was a good change. Siyempre, you know, she owns a hotel, an inn, di ba? So, if ever sumikat yung lugar, siyempre, medyo advantageous yun for them dahil mas may influx ng tourists, mas okay yung negosyo nila. Sa mga biyahero, nagbabalik tayo dito sa Paper Country Inn. Dito tayo natulog nung bumisita tayo sa Bislig nung more than 3 years ago. Kamusta po? Good morning! Hindi pa rin po kayo nagbago. Yan din po yung damit nyo. Parang ito rin yata yung damit ko. Hindi rin po ba? What really attracts me is, for me, it's still a simple place to go. And the seafood is one big part of the reason kung bakit ako babalik doon. Naalala ko na first stay namin doon, I had to leave to take my early flight. And I think that was around 5 a.m. Yung 5 a.m. na yun, I was actually expecting a very simple breakfast. Pero yung inoffer ni Nanay 3 years ago, 5 o'clock in the morning breakfast, ayun, alimango, prawns, different types of seafood. So medyo I think we were spoiled. We got really spoiled. But then again, parang you're thinking na parang, okay, maybe we're not spoiled. Maybe talagang there's just really an influx of, or there's a huge supply of different varieties of seafood. Well, it's good to know. When I was asking si Nanay, sabi ko, Nay, saan ba nanggagaling tong seafood na to? Baka naman na medyo, favorite mo kami. Sabi niya, actually, hindi, dito sa Bislig talaga. Maraming ang varieties of seafood. It's locally caught, which means the prices are better than sa different metropolitan areas or different provinces na dinada nila doon, namely CDO, Davao. So it's good to know nga na parang, uy, maraming parang seafood na nagagaling sa Bislig. Pag pupunta ka dito sa Bislig, for sure, alam mong makakakuha ka ng masarap, malaki na different types of seafood. Kaya, yun yung isa sa mga rason kung bakit excited kami bumalik dito. Dahil dito, ito na yun.
ito na to, pwede ka na umuwi. Kung sakaling allergic kayo sa seafood, huwag mag-alala dahil marami pang ibang pwedeng makainan. Solo man kayo o grupo, sigurado akong makakahanap kayo ng pasok sa inyong budget. Lalo sa mga estudyante po, mga value meals po, yung binibili namin, yung patok namin talaga. And sa mga po naman, yung family po, yung binibili nila is family meal. Good for 3 or 5, may 10, good for 10. Sa laki ng ipinagbago ng Bislig, ang mga biyerong bibisita rito ay hindi na mabibitin. Dumami kasi ang mga nadiskubreng lugar na pwedeng bisitahin at pati na ang mga pwedeng gawin. Nariyan ang lumangoy sa falls. Makapasok sa kakaibang kuweba. Kumain ng sangkatutak na seafood. Ilan lang to sa mga ginawa ko sa bayan na to, and so far, well, so good. At ang good na yan, malapit nang maging better. Isang oras mula sa syudad ng Bislig, mararating ang bayan ng Hinatuan. Bago natin puntahan ang pinakasikat na tourist destination dito, silipin muna natin ang malapit na mga isla. Umpisahan natin sa nakatagong parte ng dagat. Ilaw yan tinarap kasi yung Second World War, doon nagtatago ang mga civilian na dinukot ng mga Hapon. Doon sila nakasipte. Kasi may himala doon ginawa ng Panginoon. Pag high tide, mayroong nakaali na malaking troso. Pag nag-low tide, gumanon yung troso. Kaya pumunta ang mga Hapon doon, surrender gari-gari, mahirap daw. Kaya hindi lang nagalaw yung mga tao na nagsipte doon sa Tinago. Ang Tinago River, maraming isla na maliit. Mula sa nakatagong ilog, syempre may mga nakatagong yamang dagat din ang bayang ito. Nagulat nga kami na after featuring Bislig for the second time, when we finished diving, sumakay lang kami, naglakad lang kami ng konti, sumakay lang kami ng maliit na bangka, tapos dun, lumabas kami ngayon ng river, papunta sa open water. Magandang snorkeling at diving sites ang mapupuntahan dito. Just ask your local bankero and they'd know where to bring you. Maliban sa pangingisda, ikinabubuhay rin ng mga taga-Bislig ang pagsasaka. Kaya ordinaryo na ang pagkain na gawa sa kamoteng kahoy tuwing merienda. Una nating tikman ang delicacy na perfect partner ng kape o ng dinuguan. Ano siya? Can also act as a dumbbell. Ganun siya kabigat. Hindi yung pakakainin, workout ka muna. Ang puto balanghoy ay isang kakanin na niluluto sa pamamagitan ng steaming. Parang puto to mga biyero. Ang pinagkaiba lang, imbis na malagkit na bigas, kamoteng kahoy ang gamit nila. Dami kasi natin nakain ng kakanin no? Pong buhay natin. Yung puto balanghoy, moist siya. Hindi siya ganun ka-tasty. Pero depende na sa'yo kung gusto mo maghalo ng halo ka ng matamis na bao, peanut butter, mangga. Pero hindi, siguro for sure mabubusog ka. Kung napahoy kayo sa sarap ng puto balanghoy, tiyak ko magugustuhan nyo ang pangalawa nating merienda. Ito ang merienda na hindi sapat ang isang kagat. Ang merienda na masarap kung salo-salo, ang salvaro. Sarap! Sarap siya dahil, parang siyang cropek pero hindi. I guess may konting, medyo salty ito. Dahil nga sa matamis na bao.
Matagal ang shelf life nito mga biyahero, mga 2 taon kung tama ang pagkakaluto. Perfect din itong pasalubong. Nakakita ka na ba ng bato sa gitna ng dagat? Yung bato na naging isla. Resort na itinayo sa bato. Dito sa Hinatuan, hindi lang isla ang pwede mong mapuntahan. Dito, may isang resort na nakatayo mismo sa ibabaw ng gahiganting bato na nagiging paboritong stopover ng mga turista on their island hopping tour. Para sa pagod na biyahero, pwedeng magpahinga rito. May mga nakahandang simpleng accommodation kung saan pwede kayong matulog at magpahinga. Napadpad kami sa tinatawag nilang Rock Island, which we stayed overnight, which was also a different experience. Why? The whole time parang gusto mo lang sa labas. Alam mo yun, gusto mo lang mahanginan, gusto mo lang tumingin sa dagat, gusto mong tumingin sa mga isda, gusto mong magpakagat sa jellyfish. The rooms are very, very simple. Walang TV, definitely. I mean, pupunta ka lang sa kwarto para matulog, yun lang yan. Oh, simple na yung pagkain. Siyempre, lahat seafood. Yun naman yung okay din doon eh. Yun naman yung habol mo eh. Kakamay ka, ayos ka na. Taong 2012 nang unang lumitaw ang ilang mga litrato sa social media tungkol sa isang misteryosong ilog. Maraming nag-akalang Photoshop ang mga litrato. Paano kasi? Napaka-asul at napakalinaw ng tubig. May mga naglalaki ang isda pa na friendly sa mga tao. Ang mga litratong ito ang naging dahilan kaya nakilala ito agad. Hanggang ngayon, maraming biyahero ang nagnanais makapunta dito. Galing pa kami ng Davao. Ayos na kami pumunta dito sa first time kanina, so nakita ko, wow, amazing. Taga Manila kami. Nalaman namin ng Enchanted River sa pagsisearch. Yung mga isda, ang lalaki ba? Tapos ang dami ding mga turista dito pumupunta. Hindi ka magsisisi talaga kasi sobrang ganda dito. Sobrang layo. Grabe, sulit na yung pagpunta niyo dito. Dahil sa ganda, naging perfect spot ito para mapasama sa kauna-unahang episode ng Biyahe ni Drew. Dito nyo kami nakilala bilang biyaheros. First experience ko sa Enchanted River 3 years ago. Wow! Solid. Pagdating namin doon, parang, totoo ba to? Parang siya aquarium. Dahil may mga malalaking isda. A number of them, na pagtatalon ka, hindi sila gagalaw. Okay, gagalaw sila pero hindi yung tipo, oh my God, humans! Humans! There's nothing quite like it. Nothing! Wala akong nakita sa buong mundo na may ganon. Wala talaga. Isang malaki aquarium na natural. Wild yung kwento ko sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Sabi ko, I haven't seen anything quite like it. Mysterious and enchanting. 2 words that would definitely perfectly describe this river. Sinasabing may lalim ito na 80 feet at hindi pa matukoy kung saan nagmumula ang tubig nito. Yung second time sa pagbalik namin, ganun pa din. Ganun pa din. It's funny kasi it's the same now, but better. Medyo mas maayos na ngayon. I know they've progressed to a different level in terms of fame, in terms of popularity, pero na-match nila sa pag-aalaga ng lugar at sa pag-isip nila na parang, kung may darating dito mga turista, let's designate places kung saan pwede sila mag-chill, kung saan sila pwedeng lumangoy, kung saan sila pwede mag-ihaw-ihaw in a very, very structured and well-mannered way. Dahil mas maraming isda. Yung mga isda ngayon, mas malalaki at mas madami. At alam kong bawal manghuli, pero nasa isipan ko, gusto ko talagang ihawin. Just kidding. Okay, pumasok sa isipan ko yun. Pero bawal. So, masarap kalaruin lang yung mga fishes. Tapos nun, kapag sisisid ka ng konti, sakto lang sila eh. Hindi sila talaga
Di sila na-agitate. Parang sanay sila sa mga turista, which is very good. Just don't overdo it. Huwag mo lang hawakan sila parang aso kasi hindi naman sila magpapalapit sila na gano'n. But it's funny na when we position the GoPro nga, nilagay ko yung GoPro sa river floor. Ano lang, of course, you know, at first medyo curious yung mga isda na parang, oh, what's this? Pero wala lang, ang ganda lang na they're just free and chill, relaxed. Ang dami ko na kasing nakalimutan na magandang lugar, pero ito, promise, kahit tumanda na ako, magkaroon ako ng Alzheimer's disease, hindi ko siya makakalimutan. Ang dating baku-bakong daan, ngayon ay patag na. Ang lugar na dating mahirap puntahan, ngayon madali nang bisitahin ng karamihan. Kasabay ng lahat ng pagbabago sa paligid ng Enchanted River, may ilang buhay rin ang nagbago. Tulad na lang ng ilang residente na noon ay sa dagat lang umaasa ng kabuhayan. Mostly, ng pamuhay ng mga tao dito, 80% fisherman. Nasa tubig ang kasi nandun sa tubig ang bahay ko. Doon sa Kambatong. Natuan sa Rigao del Sur. Dati ako ay isang mangingisda. Kasi mahirap yung buhay ng mangingisda kasi kung minsan nasulubong yung malakas na hangin at saka minsan may huli, kung minsan konti lang. Kahit maliit hinuhuli kasi pambigas na yun. Makita ka minsan 100, 300, kung minsan 50 pesos lang. Dahil sa pagdami ng turista, nagkaroon ng bagong pagkakakitaan ng mga mangingisda. Doon kami nagkikita yung magpaila natin kasi pag inuras, 160 per hour. Talaga nakatulong ang Enchanted sa aming buhay bilang butero. Pero hindi lang sa mga mangingisda nakatulong ang Enchanted River, kundi sa mga naninirahan sa paligid nito. Halimbawa, 40 sa mga tao, 20 na lang yung nangingisda at saka doon ng 20 sa bote. Siyempre, ang isda ay talagang na-preserve nito. Gumaan talaga. Sa iyong pagbabalik, ito lang ang paalala ko. Huwag matakot sa mga pagbabagong makikita mo. Kung sakaling ang iyong mga matay hindi na ako makilala, pakinggan ang puso at balikan ang ating magagandang alaala. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo na kilala man ako sa buong mundo, parehong saya pa rin at ligaya ang mararamdaman sa iyong pagbisita. Sabi nga ng famous Chinese philosopher na si Lao Tzu, a journey of 1,000 miles must begin with a single step. Para sa syudad na ito mga biyahero, unti-unti mong nararamdaman ang magagandang pagbabago. Accessible roads, better life for locals, and more options for tourists. Change is good mga biyahero, lalo na kung napabubuti nito ang kalagayan ng mga tao. Pero ang pinakamaganda, ang mga bagay na hindi nagbabago, tulad ng pagmamahal ng mga tao sa kanilang kalikasan at pinagmulan. Kaya naman sila ay binabalik-balikan. Let's show some pag-ibig to Bislig! Magandang gabi mga biyahero at kasama niyo naman po ang DJ na ang bawat biyahe may hugot. Hi DJ Drew, manghihingi lang po sana ako ng advice. May plano talaga kami umalis. Nagka-problema po kami sa mga komunikasyon so hindi na po kami natuloy. Sir, nawala po ako dito sa bundok. Ano pong dapat kong gawin? Ito ang programa na kinamagatang mga biyahero. Did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!